inaasahan na makulong sa literatura ng Pilipinas. Unti-unti nang nilalaman ng modernisasyon ng laging simpleng likhasa at tagtong at papel na hindi ba tumaliw sa nakababagat na sandali ng ating kabataan. Ilan sa mga ito ay ang maikling kwento na inilalathalas sa pamamagitan ng comic, nakatula, babula, salawing kain, ang isang inuturing na bisa ng matandang pamamalaaning pagsulat na may malaking kontribusyon sa panikang Pilipino. Walang iba, hindi ang alaman. Samahan niyo po ako sa isang paglalakbay, pagiging sa ating pusong kababayan. Ako po si Shamil Pantalion, sarang aking saliwain ng bakas at tukulasin na putusinyang na nagsisigay. Sa pagsasagot ng aming grupo ay napag-alaman namin sa pinakatanyag na alamat sa Pilipinas ay ang alamat ng isang lalaking inahalin tulad kay Hercules. Dahil daw sa kanyang pagbibiyak na kahit ang ating mga pambansang bayani sa Rizal at Bonifacio ay naging paghahanga nang ipinamalas ng aking katapangan. Siya ay ang sinasabing maalamat na si Bernardo Cortez. Parang ano siya, siya legendary hero namin. So, isa legend, isang parang mythical siya. Walang base talaga siya or tawag na totoong nangyari. So, sinasabi na ito si Bernardo Cortez ang naghiwalay ng dalawang bundok, which is the Mountain Binikayan and the Mountain Pangitinan, to save the community people from the two mountains na nagkuumpugan. Oo, nagko-collide. Sinasabi na mayroon ding spiritual content or version about it, and parang mayroon pinadala yung mga Espanyol na para tumalo kay Bernardo Cortez. Tapos mayroon na nagsabi na inipit siya sa loob ng Pangitinan Cave. Kaya tuwing magkakaroon ng earthquake, it's that time na kumakawala si Bernardo Cortez from that chain of imprisonment dun sa loob ng Pangitinan Cave. Pero anyway, it's just a legend, so walang a basis for the existence of it. Pero we consider him as a legend, and siya rin na naging parang trademark ng Montalban Rizal, so associated lagi ang Bernardo Cortez for Montalban. Punta tayo ngayon doon sa location kung saan naganap daw yung alamat. 25 minutes simula dito sa munisipyo, papunta doon sa Chihuahua. Doon sa Chihuahua, doon makikita yung dalawang nagkukumpugang bato kung saan di umano ay natrap si Bernardo Cortez. Ngayon, daanan na rin natin yung sabi nilang naiwan na bakas ng paan yan. At the same time, parang kasi tayo nung pwede magkwento sa atin yung mga person kung alaman. Ayan, nandito na tayo ngayon sa location. So, from here pala makikita nyo na yung dalawang bato na pinipigilan daw ni Bernardo Cortez. Yan. Tara, maghahanap na tayo nung residente na pwede magkwento sa atin nung alaman. Kung mapapansin nyo, busy mga tao kasi pupunta pala natin araw ng kalakal. Yung araw ng kalakal, tumatapat siya ng Wednesday sa Friday. Yun yung time na yung mga produkto galing bundok, binababa dito, tapos nire-repack nila, dinadala sa bayan or sa mga karating pook para i-deliver na. Tapos, try na din natin tanongin sa atin kung alam niya yung alamat. Tapos, sabi niya, dun daw sa taas, meron dong matanda, or kung wala yung matanda, yung bata, yung kukwenta sa atin kasi alam nila yung alamat, yung version sa Bernardo Cortez. Tara! Taong natural na tao dito sa bundok, sa bundokan. Higanti yun. Higante po. Higanti yun. Dati, itong bundok na ito, nagsasalpukan niya, nag-aapoy yan. Nag-aapoy. Ngayon, noong siguro parang siya, inawat niya. Yung bato? Hinawi niya. Umapak siya sa kabila, umapak doon sa kabila. Sabay hinawi ng kamay. Hinawi ng dalawang kamay. Tapos, tumigil. Tumigil na po. Malapit na po
ba dito yung bakas kung saan? Ayan lang. Sa may, hindi ba yan may gate, may pintuan? Apo. Tumingin ka sa baba, andun yung apak mo. Papunta na tayo ngayon dun sa bakas. Nandun daw kasi yung located sa may Wawa Dam. So, napansin ko lang parang masyadong madaming cave dito sa katulad nun. Tapos, katulad na itong isang to. So, tingnan natin. Nakalikit siya sa bato. Kasi yung tao. Tapos, may date siya. 9/11/1908. Imagine, 1908 pa siya. Tapos buo pa siya. Nakadikit siya, oh. Tara pa. Tingnan natin kung meron sa medyo madilim. Pero kasi yung tao. Tapos may lagos na papunta doon, dalawa, sideways. Saan kaya siya pupunta? Ano ba yan? Parang masyado pang madaming i-offer yung Rodriguez, Wawa in particular, para sa atin. Tara, natuloyin natin yung paghanap doon sa bakas ni Bernardo. Malapit na tayo doon sa dam at babasa na kami dahil nakutulong mga tubig. Droplets galing doon sa bundok. Wow! Ayun na yata yung mga droplets! Ay! Bata ako! Kasi ang ganda talaga niya! Titignan ko lang sa internet dati. Kasi mo pala siya sa personal. Ito parang siyang tela. Bumabagsak, nagkakaskate. Doon sa taas, doon sa baba. Grabe! Wow, Philippines talaga! Yes, kumalapit tayo sa usap na natin ng nature, yung Wawa Dam. Dito, pilitin natin babain. Wow! Kita nila yung pagkakas sa taas, sa baba. Thank you for the nature, creative creation. Ito yung Wawa Dam. Ito yung dam na dati may nakakubig. Wala ko kayo dito sa Rodriguez, pero ngayon sinasa, pero magkano ito yung mag-double gate natin dito. Ito ang ganda. Unfortunately, hindi tayo pwedeng bumaba doon ngayon kasi mataas daw yung tubig doon sa part na yun pag ganitong mga season. So, kung summer daw sana, baka sakali pa. Kung mapapansin nyo, parang masyadong malaki yung naiwang print ng paa niya kaysa doon sa normal na footprint na isang ordinaryo. Ayun naman sa aming research team, normal doon na nagkakaroon ng ganyang form ng mga klaseng bato dahil nalalaanan naman silang tubig and at the same time, dahil na rin sa panahon. Magkagayon man, nananatiling buo ang paniniwala ng mga residente ng Rodriguez na ito talaga ay yung bakas ng paan na naiwan ni Bernardo Carpio nung pinipilit niya paghiwalayin yung dalawang lugong puso. Economic and socio-economic profile of Villa Cagayan, of the whole community of Montalban. So we consider tourism as one of the generating, what do you call it, generating factor, income generating sector para malalong kumita pa ng government ng Rodriguez. So, importance of Bernardo Carpio, we would like to capitalize the Bernardo Carpio concept. Since compared to other towns or municipalities all over the Philippines, kita lang ang Bernardo Carpio na about music. So, we would like to capitalize the Bernardo Carpio to entice the tourists para magkaroon naman tumaas yung influx of tourism here in Rodriguez Rizal and eventually makatulong yun sa socio-economic income of the local government.
isa sa mga residenteng nakilala namin dito sa Rodriguez. 13 taon nang nanirarahan sa Chihuahua. Meron siyang 5 anak na kanyang tinataguyod sa pamamagitan ng paghahati ng kalakal sa pagkakabaarap sila ng kanyang bansa sa mga bansa. Sakay nito sa halagang 80 pesos ay naipakita niya sa amin ang matataging ganda ng Rodriguez. Ngayon, sa bawat pag-agos ng ibig sabihin ay ang panibagong pag-asa ni Mami Ronnie at ng mga tulad ng residente ng Chihuahua. Alamat, kapula, kapag-isipan ka, hindi may tatanggol sa pusot iwan ng ating sila ay nananatili at mananatili sa isang simbolo sa kanilang kaya natin sumalang para sa ating lahat. Nawal sa mga ng aking henerasyon ang mga nagtatagbitang yaman nito nang sa gayon upang sa mga darating na panahon ay hindi lang ako ang huling nilalang na makasaksi sa mga paraisong ganda mula sa bayan ating bago. Ikaw ba'y napapagod araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Biligan at Batanes, Tubig, Baguio at Tristeres. Namasdan mo na ba ang mga bintang Sambuanga? Bulkang Mayon, Inis ng Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Bascong Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng... Excuse me, pwede magtanong? Kilala niyo to? Opo, Sino po iyan? Sino ito? Sino nakakilala? Akala ko ba kilala mo? Ay, sige, salamat. Excuse me, pwede magtanong? Kilala niyo to? Ang sisig ng Pampanga. Sino siya? Sino? Ay! Bernardo Carmo. Naman eh. Sige, thank you. Ano to? Wait. Sige nga, sino to? Hindi mo siya kilala. Okay, salamat. Kilala mo siya? Hindi. Idea. Wala. Salamat. Milyones at ati-atihang sinulog at kagayawan. Namiesta ka na ba sa Peñaflor sa Canaga? Umakyat sa Antipolo, kaya